Welcome po dito sa Conversations with Father Jerome at andito tayo sa The Sunday Reflections. At gagamitin ko po ngayong basahin ang Ebanghelyo para sa darating na August 15, 2021, ang The Assumption of the Blessed Virgin Mary, hango po sa Luke chapter 1, verse 39 to 56. Pakinggan po natin. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For all the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on this lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Pinagdiriwang po natin ngayon sa simbahan, ngayong August 15, ang The Assumption of the Blessed Virgin Mary, ang pag-aakyat sa mahal na ina, katawan at kaluluwa. Nais ko lang mapansin natin, tulad ng ating pag-aabang sa Olympic gold, 97 years hinintay ng Philippine sports ang pagkakamit ng medalyang ginto. At nang ito'y maibigay sa atin through weightlifting category ni Heidelin Diaz, ganun na lamang ang parangal kay Heidelin, binigyan ng papuri, honor, binigyan ng sinulat sa kasaysayan ang pangalang HD, at hindi na yun makakalimutan. At ganoon na rin ang napakaraming mga pribilehiyo, salapi, bahay, at kung ano-ano pa bilang pagpapasalamat at pagbubunyi ng bansa sa natamong karangalan ni Heidelin na ito'y kanyang ibinigay para sa ating bansa. Ika nga, jackpot with that Olympic gold. Dito sa pag-aakyat kay Maria sa langit, para rin niyang gold, o higit pa sa gold, sapagkat naisulat din sa kasaysayan ng kaligtasan ang papel at karangalang ibinigay ng Diyos naman sa mahal na inang si Maria. At kasama dyan ang pinakamagandang pribilehiyo na matatamo ng sino mang mananampalataya, ang makaisa sa kalangitan, ang kanyang bugtong na anak na ating tagapagligtas na si Kristo. So her reward is not on heaven. Her reward is to be one with Jesus on heaven, not on earth. But that was the glory given by God to Mary. Kaya sabi dun sa Ebanghelyo natin, sabi ni Elizabeth, "Blessed are you among women." Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya ang pagpapalang ito ay ibinigay ng Diyos dahil nakita rin natin ang naging tugon ni Maria sa hamon at imbitasyon ng Panginoon sa kanya. Ikaw ang maging ina
ng anak ng kataas-taasan. At may plano si Maria, pero isinantabi niya ang kanyang sariling plano, isinugal ang sarili niyang katawan at buhay para siyang mangalaga at maging gabay at ina ni Hesukristo, ina ng Diyos. And that is now rewarded in this church celebration and tradition of Mary, na hindi na ang kanyang katawan mabubulog sa lupa, kundi itinangi muli ng Diyos. Itinangi muli ng ating pagkilala sa ating iglesia ang pagpupugay doon sa ginawa ni Maria. At anong pwede nating pulutin dito? Una, ang katapatan ni Maria bilang isang disipulo. Mary is the first disciple. Siya tulad nating tao, ina, babae. At hindi kakaiba sa atin. Pero ang natatangi ay ang kanyang pagiging bukas na gampanan ng kanyang papel para sa Panginoon. At siguro doon natin pwedeng mapulot ang aral na ito, na oo nga, no, may kani-kanya tayong mga itinanging misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tayo ba'y tulad din ni Maria na handa nating pagsumikapang gampanan ito? Ngayong mga panahon ng pandemya, napakalaki ng tungkulin ng mga magulang. Napakahirap bumuhay ng pamilya ngayon. Halos ang lahat, kahit saan ka tumingin, ay walang magsasabing mayroon siyang pagkadami-dami. Halos talagang itinatagpi at iginagapang, pero hindi umaayaw. And that is the character of Mary. And that's the character that we all want to have. Ang huwag umayaw, ang mapagsabihang mapagtatagumpayan natin ito. Tulad ng sabihin nito ni Heidelin Diaz na kaya natin. Kahit may sakripisyo, may mga matrix na nangyari, malalampasan natin to. Basta't nandun ang determinasyon, and she has a team around her. At ganoon din ang kailangan natin. Let's also take part in creating a team behind each one. Let's support one another. And Mary has such a support. She was not the bida. It was Christ who was the bida. But Mary is only a support. One behind Jesus. One behind the apostles. For she enables them to perform their duty. Hindi para maging tanyag at sikat. Pero by her support, God saw what Mary is and rewarded it by that heavenly abode. Pero ang misyong ito na meron sa atin upang itangi ng Diyos at itanghal si Maria ay isa ring katotohanan ng ating pupuntahan. Let it also be a reminder to us na ang lupang ito, meron ding destination tayo na makasama si Jesus sa kalangitan. Pag minsan na lulugmok tayo sa hirap ng buhay, baka hindi na natin nakikita ang ganap na buhay na nakaabang sa atin. And this assumption of Mary to heaven brings us that hope na may ganap na buhay, the eternity of all, which is our common destiny. At kung si Maria ay binigyan ng Diyos ng regalong ito, tayo rin na nagsasakripisyo, tumutugon sa hamon ng Diyos, ginagampanan ng ating papel, tayo rin ay makakatamo ng pangakong buhay na walang hanggan, na makasama ang Diyos sa kalangitan. Amen. And may the Lord bless you. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome po dito sa Conversations with Father Jerome SVD. At kung nanonood kayo sa YouTube, paki-subscribe, paki-share. At kung nanonood naman po kayo sa Facebook account namin, paki-like at paki-share. Salamat po.